na praning, 'di ba? Lahat pinaghihinalaan niya, 'di ba? Kung alam nyo, naaawa ako sa ating Pangulo, ano? Sa mga ipinapakita niya ngayon na ginagawa niyang tamang hinala sa kapaligiran niya. Nakita niyo naman at mismong pati ako ay paratangan ba naman niya na ako ay isang professional liar. Hindi ba naisip ng Pangulong Bongbong Marcos na ako ay nag-imbestiga lang? Investigador lang ako eh. Hindi ako yung nag-akusa sa kanya. Hindi ko inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng illegal na droga. Ito ay resulta lamang ng aking trabaho noong 2012 kung saan ay nakunan ko ng salaysay yung isang confidential informant. 'Di ba? Ito yung nilalaman ng mga report o impormasyon na pinagkaloob ng confidential informant. Sa akin naman bilang investigador, ang motivation ko lamang na nung mga panahon na yun ay yung mga litratong ipinakita mula dun sa cellphone at dun sa dalang printed photographs. Nag-match naman eh. Hindi naman ako basta-basta naniniwala sa mga kung wala akong nagiging pruweba. Ngayon, hindi ko mo nakita ko na ganun, basta 100% na agad akong makukumbinsi. Kaya ako, dumating sa point na kununan ko siya ng salaysay para panumpaan at lagdaan niya. At kasunod nun ay yung pag-prepare ng authority to operate at saka ng pre-ops para ma-determine natin, para ma-verify natin yung veracity ng report kung totoo, di ba? Kaya nga magsasagawa ng casing and surveillance. Ngayon, sa kabilang banda nga, during nung May 7 hearing, inamin nung actress na si Maricel Soriano na sa kanya yung 46C Rizal Tower doon sa Rockwell, Makati. Tumutugma ito doon sa report at doon sa sinasabi ng confidential informant na doon nagsasagawa ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nung tinanong nga ako ni Senator Jinggoy kung kilala ko yung may-ari, sabi ko hindi. Kasi nga, subject pa siya ng verification at nung mga panahon na yon hindi na nagkaroon ng verifikasyon. Gawa ng hindi natuloy yung operation. Diba? Kaya nga nagtataka ako dito sa sa ating Pangulo na dumadating siya doon sa point na basta na lamang siya nagbibintang. Diba? Ito siguro marahil ay epekto ng ng di umano ay kanyang paggamit ng illegal na droga. Kasi ang tao naman kapag ito nasa hustong pag-iisip, hindi naman naghihinala yan eh. Hindi nagkakaroon ng kasi ito kumbaga sa nagkaroon siya ng misjudgment, kumbaga. 'Di ba? Basta na lamang siyang mag-aakusa na ito ganyan. Ginoong Pangulo, itong mga kaso binabanggit mo, itong mga sinasabi mo na kaso ko, hindi pa napapatunayan sa korte. Sa katunayan, yung mga kasong binato sa akin ay naipanalo ko. At iyan, may record ang korte. Yung nagsasabi nga, nag-aakusa sa akin nun sa Senado, talagang sinasabing hindi dapat pakaliwalaan yung tao na yan. Kasi ang daming kaso. Yun pala, siya pala itong napatunayan na ng korte. Isang convicted, di ba? Convicted criminal. Nagkataon lang, nahalal bilang senador. Pero hindi nangangahulugan na nahalal ka bilang isang politiko, ka na, di ba? Sa kanya na rin lang naman galing, na yung mga taong may kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan. Di ba? O yun, yung bang isang convicted na kriminal, dapat bang pagkatiwalaan? Ayaw na rin doon sa salita mismo ni Senator Jinggoy Estrada. Di ba? Kaya itong sinasabi ng Pangulo na to, nagpapakita lamang na mukhang talagang tama yung rekomendasyon ng taong bayan na dapat sumailalim na siya doon sa hair follicle drug testing. At ito hindi naman bago din sa amin itong panawagan ng taong bayan dahil
kami mismo ay talagang sinulatan pa namin ang ating pangulo na dapat pakita niya sa taong bayan na talagang walang traces ng anumang illegal drugs sa kanyang sistema. Pakita niya na siya ay nagbago na. Ipakita niya na siya ay malinis mula dun sa paggamit ng illegal na droga. In-expect mo ba na mangyayari ito sa iyo ngayon na sinisira yung kredibilidad mo ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, mga vloggers niya, senador, nakakampi, at mismo yung Pangulo kasama ngayon sa pagsira ng inyong kredibilidad? Alam nyo, hindi sa hinagap, hindi, dahil nga ako ay nag-imbestiga lang. Hindi naman ako nag-akusa sa kanya. Kumbaga, parte lamang ito ng trabaho. Kaya lang, nagtataka ako, talagang yung pagsisikap nila na ako'y manahimik, kagaya nung, yung ginawa nung kanilang inutusan na para iparating sa akin yung mensahe. Diba? Nandun yung kalakip doon, yung pagbabanta at yung mga pagtulong, di umano o anuman na kahit ano yung hilingin, talagang kung ako nagsisinungaling, bakit mag-uutos pa ng tao upang ako ay pahatiran ng mensahe, 'di ba? Bakit ako kailangang kausapin ng isang James Kumar? 'Yun ang pinahatid sa akin. Gusto akong kausapin Bakit ako pag-aaksaya ng panahon? 'Di ba? Kumbaga sa isang kalsada na naharangan ng isang napakalaking bato galing sa itaas ng bundok, 'di ba? Kung ako ay hindi balakid sa kanila, hindi ako pag-uukulan ng pansin ng mga ito. Kung ako ay walang halaga sa kanila, hindi ako pag-uukulan na talagang pagtutulungan. Pero inyo ang nagtutulong-tulong sa akin, Kongreso at saka Senado. Mababang kapulungan at saka mataas na kapulungan. Bakit? Diba? Dahil ba doon sa hindi ko pagpayag na manahimik at tanggapin yung iniaalok nung kanilang mensahero? Di ba? Kung itong itong aking kaalaman patungkol dito sa sa nangyaring investigasyon noong 2012 wala hindi kung walang halaga sa kanila 'yon. Dahil nga siguro may mahalaga kaya sila nagkakaganyan. Hindi ba? Kaya nga yung ganyan yung indicator na ganyan para magsalita ang pangulo ng ganyan at nagbibintang dala na lang siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang sistema. Kaya ngayon talagang mas lalong tumitibay ang aking paniniwala na talagang mukhang wala sa maayos na pag-iisip ang ating Pangulo. Hindi ba? Mukhang wala siya sa maayos na pag-iisip. Gawa ng nagtamang hinala na siya. Sabi nga meron tayong meron tayong mga kasabihan lalo na sa mga sa mga kanto patungkol doon sa mga gumagamit ng illegal na droga na praning, 'di ba? Lahat pinaghihinalaan niya, 'di ba? Kung ito ay nasa gustong pag-iisip, hindi magiging ganyan yung kaisipan niya. Kasi pangulo ka Magsasabi ka na ito mga ganito dahil maraming kaso, hindi sapat yun. Bakit yung 'di ba? Hindi po pwede na itong tao na may kaso, bakit alam ba niya ang ating Pangulo kung bakit nagkakaso yung tao na yun o yung inyong lingkod? Dahil lamang sa trabaho. Opo, bali ang sabi ko, tulungan, kinakailangan, kumbaga sa ang unang inaalam kung na konektado ko sa politika o kung kaninong partido, binanggit na pangalan doon, at yung nga, ang sabi, tulungan na lang. At gusto akong makausap ng isang James Kumar. At parang nga doon, ang gusto, manahimik na lang. Dahil kailangan tulungan to dahil papatayin. Diba? Yun yung yun yung mga narinig ko mula doon sa video call, yung ginawang pakikipag-usap doon sa aking kaibigan na pumunta doon sa bahay. Siya yung kausap, pero na-capture ito ng CCTV camera. Diba? Yun yung Kaya nga nagtataka ako, sabi ko, ganun ba sila ka-apektado para
para magpahatid ng mensahe, 'di ba? Para gamitin yung aking kaibigan para tagapaghatid ng mensahe para ako ay makipagdesisyon o apektuhan yung aking pagdedesisyon. Yun yung ano, no? Kaya nga ang sabi pa nga niya, ikaw naman handler niya, ganyan. Hindi, may sariling pag-iisip yan. Yun ang sabi ng aking kaibigan. Kaya doon, ano, no, pagka ito ay naipalabas, itong video na ito. Nabanggit mo ba ito sa Senado last time, Sir Jojo? Opo, nabanggit ko po pero yung sa Senado. pagpapalabas ng mismong video ay pinahintulutan ka ba? Wala namang ano, no, hindi sa pinasumpina, kaya nga yung nga lang ang ano, no, ang nakakalungkot doon sa Senado, kahit na mayroon kang nasasabi na ano, no, mayroong intelligence value, parang hindi nagiging interesado yung mga nag-iimbestiga. Merong iba, no, nakaka-pick up na ano, no, nag-iimbestiga sa Senado, pero merong mga nandun sa Senado na hindi interesado. Kasi bilang investigador, sa mga ganyang mga ano, no, lumalabas na impormasyon, dapat yung pinag-uukulan ng pansin para at least na i-elaborate yung ano, no, yung mismong impormasyon para at least maitala. Doon nagkakaroon talaga ng pagkukulang. Yun lang ang problema doon sa ano, no, sa ginaganap na Senate investigation. Hindi naman natin din masisisi si Senator Bato, gawa ng siya lang mag-isa at napakaraming resource person. At dapat dito, kumbaga sana yung mga committee nagtutulong-tulong para ma-extract o ma-elicit yung information mula doon sa mga resource person. Kasi ang nangyayari sa aking personal experience, ang nangyayari inaatake, talagang tinatadtad yung resource person para mapigilan makapag-reveal ng mga information. Dapat sa investigation is to extract information. Diba? Para at least mapalitaw mo kung ano ba yung nasa likod ng kwento na yan. Ang pinag-uusapan dito yung PIDEA leaks. Dapat, paano lumabas yan? Ano yung laman yan? Diba? Paano lumabas yan? Ano yung motibo na bakit inilabas yan? At ano yung mga laman ng inilabas na yan? Ano ang magiging epekto nito sa ating lipunan, sa gobyerno, sa mamamayan? Di ba? Yun dapat. Ang nangyari, isusuppress ka sa pamamagitan ng aatakihin ka, ika-character assassination ka para hindi ka makapagsalita. Di ba? Ito yung walang pagkakaiba, no? Doon sa paghahatid ng mensahe sa akin para hindi magsalita at ganoon din kapareho ng ginawa sa Senado para ma-suppress yung aking ano, no? Yung aking knowledge na hindi ko mailabas para ma-record doon sa Senado, doon sa ginagawa ng investigasyon. Sir Jonathan, linawin lang natin, Sir Jonathan. Wala po kayong kinalaman sa pagpapakalat ng PIDEA leaks. Alam nyo, kaya nga po ako sumulat noong April 7 kay Director General Lasso ay para sabihin sa kanya na wala akong kinalaman dyan. Yung mga classified documents na yan ay nandun sa IIS. Doon naiwan yan. Dahil doon naman talaga nandun yan. Walang ibang lugar na po pwedeng puntahan yan kundi doon lang sa IIS, doon sa Intelligence Investigation Service. Ako, wala akong kinalaman dyan. Kung ako, meron man akong dyan, di sana 2016 pa lang. Nung tumatakbo pa siyang Vice President, kung gusto ko siyang sirain. Kikita pa ako, di ba? O sana noong 2022, di ba? Kung gusto ko siyang sirain o pagkakita, ganoon din. Pero hindi ko trabaho yan eh. Ang trabaho ko lang mag-imbestiga. Gumagawa lang ako ng tungkulin ko. Yun lang. Kakakaso pa nga ako eh, dahil sa pagtatrabaho. Ngayon, madaling sabihin, kaya sinasabi niya, madali yung yung ganyan, may kaso yan para hindi paniwalaan. Mahirap naman yung ganun, di ba? Ibig sabihin, di ba? May mga mahal sa buhay nga siya na nakasuhan at di ba? Napatunayan din na yung ba hindi dapat pagkatiwalaan. Opo, kayo po ay may kinakaharap na mga reklamo. Ang tanong ko lang po, convicted po ba kayo? Hindi po. Wala po akong criminal conviction. Wala po. Meron ako mga kinakaharap na kaso,
At yung pinakahuli na pinail ng na kaso na no, yung pa yung isang dinidinig. Pero yung isa na pinail ng PIDEA, acquitted po ako doon sa 2 kaso. So kumbaga Yung lagi dalawang kaso nilang ginagamit ito laban sa na ikay na-dismiss, pangit daw yung record mo, meron kang kinakaharap na reklamo. So kumbaga naisip mo rin ba, so kung ganito na lang ang magiging batayan na pagiging guilty, yung nag-akusa din sa'yo, meron ding kaso, meron ding conviction, doon din sa kamera, meron ding nag-ano sa'yo meron ding nag-akusa sa'yo. So kung yun ang pagbabatayan, lahat na lang ng kakasuhan, di ba may mga kaso din yung mga nagsasabi sa inyo, di guilty din sila. Kaya nga po Alam niyo yung nagsabi sa akin, Ryan, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba't nakasuhan din siya? Diba? Yung nag-aakusa sa akin sa Senado, hindi ba't nakasuhan din at napatunayan ng hukuman na nagkasala sa kasong bribery. Di ba? So, yung sinasabi nila na ang isang katulad ko hindi dapat paniwalaan, dapat magsalamin sila. Di ba? Kaya naaawa ako dito sa ating Pangulo dahil yung kanyang kinikilos ay mukhang epekto na ng ng di umano'y paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Di ba? Bakit hindi na lang niya harapin ang katotohanan at ipakita sa buong mundo na siya ay malinis? Magpa-drug test na lang siya. Tanggapin niya yung hamon ng sambayan ng Pilipino na siya ay magpa-hair follicle drug test. Simpleng-simple lang naman po yun. Mas mahirap po yung magpa-interview kesa doon sa hahaba pa yung sapin. Siguro, panghuli na lang, pasensya na kasi kulang talaga yung oras namin kasi may next pa. Sir Jojo, panghuli na lang, masusundan pa ba yung may sinabi ba na masusundan pa yung pagdinig? At syempre, minsahin nyo na lang sa taong bayan sa gitna nitong mga kontrobersya na ito. May naka-schedule naman pagdinig sa May 13 sa Lunes at ang mensahe ko lang sa ating Pangulo na wag masyadong wag masyadong tamang hinala. Magpa-drug test na lang kayo para ipakita ninyo na malinis kayo. Yun lang po.